Mayo 23, 2019, 27,000 talampakan, bundok Everest. Isang umaakyat ay hirap bumaba, hindi na gumagalaw ang kanyang mga binti. Hinihampas ng 40 milya kada oras na hangin ang kanyang face mask at nagkakasingaw ang goggles sa bawat hingal. Parang naglalakad siya sa semento sa bawat hakbang. 3 oras na ang nakalipas. Nakaangat ang braso niya, nakatayo sa tuktok ng mundo at nakangiti sa kamera. Tapos na ang hirap, naabot na niya ang tuktok, nagtagumpay na siya. Pero bakit ayaw pa rin gumalaw ng katawan niya malapit sa tuktok? Napapangiwi ang mukha ni Sherpa sa takot at pagsuko dahil alam na niya ang hindi pa alam ni Sherpa. Alam na niya 18 oras na ang nakalipas noong umaakyat sila sa mismong lugar na ito at nakiusap siya sa kanya na bumalik na. Alam na niya ang hindi kayang iproseso ng utak niyang kulang sa oxygen. Matagal na siyang patay, di lang niya alam. Mula sa pangakong binitiwan niya sa ina hanggang sa mensaheng magpapaluha sa bansa, ito ang kwento ni Kalpana Dash, maligayang pagdating sa extreme edge. Kung sinabi mo kay Kalpana Dash nung siya ay 30 taong gulang na balang araw ay tatayo siya sa tuktok ng Mount Everest, malamang ay pinagtawanan ka lang niya dahil wala namang kahit ano sa kanyang pinagmulan na nagsasabing isa siyang elite na mountaineer. Ipinanganak siya noong Hulyo 7, 1966 sa isang barangay sa Dhenkanal, Odisha, Silangang India, mga 50 milya mula sa kabisera ng estado. Sikat ang Dhenkanal sa mga templo, bundok na may kagubatan, at kalakalan ng marmol, ngunit hindi ito kilala bilang pinagmulan ng world-class na umaakyat ng bundok. Walang yaman o koneksyon ang ama niya, pero mahal niya ang kalikasan. Tuwing weekend, dinadala niya si Kalpana sa pag-akyat sa mga bundok sa paligid, kabilang na ang paglalakad paakyat ng Kapilas Peak, isang simpleng bundok na may templo sa tuktok na dinarayo ng mga deboto, hindi ng mga umaakyat ng bundok. Umakyat sila gamit lang ang simpleng tsinelas, walang mamahaling gamit, mag-ama lang na naglalakad sa kagubatan. Ang kanyang ina ang emosyonal na sandigan ng pamilya, tradisyonal, tapat at nais ng katatagan para sa anak na babae. Binigay iyon ni Kalpana sa kanya. Magaling siyang estudyante at nagtapos ng abogasya noong 1971. Sa mid-20 praktisadong abogada na si Kalpana at pinakasalan niya si Dr. Sitakanta Dash. Mayroon siyang normal, matatag at panggitnang uri ng pamumuhay sa isang maliit na bayan sa India. Lumalabas siya sa korte, humahawak ng mga kaso at namuhay ayon sa inaasahan ng kanyang ina para sa kanya. Kung nakilala mo si Kalpana noong 1976, 30 anyos siya, at walang palatandaan na makakaakyat siya sa tuktok ng bundok Everest matapos ang 10 taon. Noong edad na yon, abogadang mahilig mag-hiking si Kalpana, pero may nagbago. Siguro dahil iyon sa mga pag-akyat niya noong bata pa siya kasama ang kanyang ama, o baka naman dahil sa pagkabagot na nararamdaman mo kapag napagtanto mong masyadong maliit ang iyong panatag na buhay. Baka boses lang sa isip niya na nagtatanong, ito na lang ba? Wala na bang iba? Kahit ano pa iyon. Noong 2001 sa edad na 35, si Kalpana Dash ay nag-enroll sa Himalayan Mountaineering Institute sa Darjeeling para sa isang basic mountaineering course. Sa ganong edad, bihira magsimula ng elite na atletikong aktibidad, lalo na sa mahirap na high-altitude mountaineering. Habang tumatanda, nababawasan ang kapasidad ng baga, bilis ng muscle recovery at abilidad ng katawan mag-adapt sa hirap. Hayaan mong bigyan kita ng perspektibo. Si Reinhold Messner, isa sa mga pinakadakilang mountaineer, ay naabot ang unang malaking tuktok sa edad na 20. Si Ed Wisters ay nagsimulang umakyat sa 16 habang si Junko Tabei, unang babaeng nakaakyat sa Everest, ay nag-umpisa sa mountaineering sa 22. Sa 35, marami sa umaakyat ay nakaakyat na sa tuktok na lampas. 26,000 talampakan. Ang iba ay itinuturing ng matanda para sa e-sport. Ang pisikal na rurok para sa endurance sports ay madalas sa late 20s hanggang early 30s. Pagkatapos nito, bumabagal ang recovery at tumataas ang injury. Ngunit si Kalpana ay maglalaan ng 18 taon para patunayan sa sarili na ang edad ay numero lang kung kaya mong magtiis at magdusa ng higit sa iba. Sandaling liko sa tren ng gulo. Bawat linggo sa Patreon, nagbabahagi ako ng mas malalim na bagay, isang eksklusibong video, paliwanag ng totoong nangyari, o personal na kwento na hindi ko inilalagay sa YouTube. Kung gusto mong makita ang behind the scenes kasama ako, sumali sa Extreme Community sa Patreon. Noong 2001, natapos niya ang basic mountaineering course sa Himalayan Mountaineering Institute, Darjeeling.
Ito ay 28 araw ng teknikal na paggamit ng lubid, pag-akyat sa yelo, pagsagip sa krebas at pag-aangkop sa mataas na altitude. Natutunan niya ang mga kasanayan sa 35, samantalang matagal nang ginagawa ito ng mga kaklase niya. Noong 2002, bumalik siya para sa advanced na kurso sa pag-akyat, 28 araw ng mahahabang akyat sa matutulis na yelo at matitigas na lupa ng bundok. Dahan-dahan, sa loob ng susunod na ilang taon, maingat niyang hinasa ang kanyang mga kasanayan. Isang sertipikasyon sa bawat pagkakataon habang nagtatrabaho bilang abogado at nag-aasikaso ng bahay. Mas kahanga-hanga pa, hindi nagsanay si Kalpana tulad ng mga elite na umaakyat para maging katulad nila. Kailangan mo ng espesyal na gamit, oras na malayo sa trabaho at paulit-ulit na pagsasanay bawat taon para mahasa ang mahahalagang kasanayan. Sa India, kung hindi ka sundalo o mayaman, halos imposible ang ganitong pagsasanay. Walang oras o pera si Kalpana kaya nag-improvise siya. Malapit sa bahay niya sa Dhenkanal ay ang bundok Kapilas, ang parehong tuktok na inakyat niya noong bata pa siya kasama ang kanyang ama. Sa paanan nito ay may templong Hindu na naaabot sa pamamagitan ng 1,352 na batong hagdang inukit sa gilid ng bundok. Umaakyat ang mga deboto sa mga hagdang iyon para sumamba. Araw-araw, inaakyat iyon ni Kalpana bilang pagsasanay. Sa loob ng maraming taon, naglalagay siya ng 66,000 backpack sa kanyang balikat at inaakyat ang 1,352 na hagdang iyon ng 5 beses pataas, 5 beses pababa. Mahigit 13,000 hakbang bawat sesyon iyon. Sa loob ng maraming taon, kakaunti lang ang nakakaisip gumawa ng ganun, pero iyon ang kailangan. Kung magsimula ka sa 35 na walang pera at suporta, sarili mong bundok ang tatahakin mo dahil di mo kayang puntahan ang totoong bundok. Noong 2037 taong gulang, sumali si Kalpana sa ekspedisyon para akyatin ang bundok sa Tapant at bundok Bagarati sa Uttarakhand. Mga seryosong bundok na 22,000 talampakan ang taas. Kinakailangan dito ang teknikal na galing, tibay sa altitude at kakayahang gumalaw sa manipis na hangin. Naabot niya ang tuktok ng pareho. Para sa kanya, iyon na ang patunay na kaya niyang akyatin ang totoong bundok. Kaya itinakda niya ang layunin sa Everest. Noong 2,438 anyos si Kalpana nang subukan niyang akyatin ang Mount Everest sa Nepal sa unang pagkakataon. Pinag-ipunan niya ang pondo gamit ang sariling ipon, donasyon ng kumpanya at utang. Mas mahal pa ang ekspedisyon kaysa 5 taong kita ng karamihan sa Dhenkanal. Nalampasan niya ang Khumbu Icefall, ang delikadong maze ng gumagalaw na mga tore ng yelo na pumapatay ng mga umaakyat bawat season. Nalampasan niya ang Western Quim, inakyat niya ang mukha ng Lhotse. Narating niya ang Camp 3 sa 23,750 talampakan, 2,300 talampakan mula sa Death Zone. At pagkatapos ay nagbago ang panahon, malalakas na hangin ng jet stream, puting-puti ang paligid, ang klase ng bagyo na ginagawang parang pagpapakamatay ang pagsubok umakyat sa tuktok. Bumaba ang kanyang grupo. Ang unang pagtatangka ay opisyal na nabigo, pero 23,750 talampakan pa rin iyon. Sa edad na 38, matapos magsimulang mag-mountaineering sa 35, kahanga-hanga na iyon para sa karamihan ng tao. Tiningnan ni Kalpana iyon bilang ensayo lang. Sa susunod, maaari pa siyang magpursige at noong 2006 sa edad na 40, sinubukan niya ulit. Sa pagkakataong ito, mas mataas ang kanyang narating. Nakarating siya sa Camp 4 sa taas na 26,000 talampakan. Sinimulan niya ang summit push at umakyat hanggang 26,400 talampakan. 2,600 talampakan na lang mula tuktok. Nagbago ulit ang panahon at naubos ang oxygen kaya kailangan niyang bumaba. 2 beses siyang sumubok pero parehong nabigo. Sa puntong ito, karamihan ay susuko at magsasabing ginawa na nila ang lahat. Umabot ako sa 26,000. 400 talampakan mas mataas kaysa sa kaya ng Siyam. Naraan Siyam sa 1,000 tao, pero si Kalpana ay kakaiba. Nalaman niyang mas malapit siya kaysa akala ng iba. Noong 2008 edad, 42, nagsimula siyang maghanda para sa ikatlong pagtatangka. Dito nagsimula ang totoong laban. Dahil ang problema ay hindi ang kanyang kakayahan o determinasyon, kundi pera. Laging pera ang problema kapag sinusubukan mong gumawa ng pambihirang bagay mula sa isang karaniwang pinagmulan. Ang ekspedisyon ay nagkakahalaga ng daan-daang libong rupees, higit pa sa kinikita ng karamihan sa mga tao sa Dhenkanal sa loob ng 5 taon. $11,000 ng United States ang permit pa lang. Bukod pa rito ang gamit, gabay, sherpa, oxygen,
pagkain, transportasyon at tirahan. Sumulat siya ng mga liham sa pamahalaan ng estado ng Odisha upang humingi ng suporta, ngunit hindi siya pinansin. Nag-apply siya para sa mga grant mula sa Sports Ministry, wala ring nangyari. Nakipag-ugnayan siya sa Sports Authority of India Crickets. Dumiretso si Kalpana sa mga korporasyon. Pinagtagpi ang pondo mula sa donasyon ng bawat isa, nagmamakaawa na maniwala sa kanya kahit walang suporta ng gobyerno. Sabi niya, mahina at delikado ang kanyang pinansyal na kalagayan at isinasangla niya ang kinabukasan para sa isang bundok. Kung mabigo siya sa ikatlong beses, mawawalan siya ng sponsor, suporta at puro utang na lang. Pero mayroon pang dahilan bukod sa ambisyon niya. Sabi niya, gusto kong patunayan sa mundo na ang babaeng Odya ay kayang harapin ang mga hamon. Layunin niyang irepresenta ang kanyang estado at kasarian. Pinatunayan niyang kaya ng babaeng mula sa maliit na bayan na makapasok sa larangang dati para lang sa elite at nagtagumpay siya. Noong Mayo 21, 2008 mga 11:30 ng umaga, sa oras ng Nepal, naabot ni Kalpana Dash ang tuktok ng Mount Everest sa pamamagitan ng Southeast Ridge Route at itinanim ang bandila ng India sa taas na 29,000 talampakan mula sa antas ng dagat. Siya ang unang tao mula Odisha na nakaakyat sa tuktok ng mundo, 7 taon matapos simulan ang mountaineering sa edad 35. 3 pagtatangka, 2 kabiguan, 1 tagumpay at nagsisimula pa lang. Ang pag-abot niya sa tuktok ay patunay na kaya niyang akyatin ang Everest at malalampasan ang mga limitasyon sa kabila ng pagdududa. Noong Hunyo 2010 sa edad na 44, sinubukan niyang akyatin ang Mount Denali sa Alaska, pinakamataas na bundok sa Hilagang Amerika na kilala sa matinding panahon, teknikal na pag-akyat at 50% lang ang tagumpay. Naabot niya ito noong Oktubre 2000 at 14 na akyat ang Kilimanjaro sa Afrika at 2015 ang naging taon ng malaking tagumpay niya. Noong Enero, naakyat niya ang Aconcagua, pinakamataas sa Timog Amerika, at noong Hulyo, Mount Elbrus sa Russia. Noong 2008 hanggang 2016 sistematikong inakyat ni Kalpana ang ilan sa pinakamataas na bundok sa mundo. Kasama siya sa iilang babaeng Indian na nakamit ang tagumpay na ito, isa sa pinakakahanga-hangang pag-akyat ng bundok sa kasaysayan ng India. Para kay Kalpana, hindi lang personal na tagumpay ito. Bawat tuktok ay pahayag, bawat litrato ay mensahe. Kaya rin ang mga babae sa maliliit na bayan ng India ito, dapat kilalanin ang kulturang Odya. Hindi ibig sabihin ng pagsisimula ng huli ay di mo matatapos. Noong 2017, may ginawa siya na mas nagpatibay sa kanyang pamana kaysa sa anumang tagumpay. Ibinigay niya lahat ng gamit niya sa pag-akyat mula sa 2008 Everest Expedition sa Odisha State Museum. Ang kanyang climbing suit, oxygen mask, bota, mga ice axe, lahat ng nagdala sa kanya sa tuktok ng mundo. Ayon sa kanya, upang magbigay inspirasyon at lakas ng loob sa mga babae para makamit ang gusto nila. Noong 2019 na akyat na niya ang ilan sa pinakamahirap na bundok sa mundo. At noong taon na iyon, sa edad na 52, inanunsyo ni Kalpana na babalik siya sa Everest para sa isang makasaysayang layunin. Maaaring nagtataka ka ngayon kung bakit siya babalik. Naakyat na niya ang Everest noong 2008. Wala na siyang kailangang patunayan, pero hindi para sa personal na karangalan ang pagbabalik ni Kalpana. May dala siyang mensahe. Tinawag ang expedition na Three Women Expedition, ang unang pagkakataon na magsasama-sama ang mga babae mula sa India, Nepal at China para subuking akyatin ang Everest bilang isang nagkakaisang koponan. Si Kalpana ang kinatawan ng India, si Kanchi Maya Tamang, unang babaeng Nepalese na nakaakyat sa Everest at United Nations Women Goodwill Ambassador, ang kinatawan ng Nepal. Si Liamu Ma ng China ang kasama sa tatluhan. Ang ekspedisyon ay pinangunahan ng alamat na si Pemba Dorje Sherpa na 18 beses nang nakaakyat sa Everest at may Guinness World Record. Tinawag ng Nepal Tourism Board na makasaysayan ang ekspedisyon na idinisenyo para itaguyod ang Visit Nepal 2020 at ipakita ang kakayahan ng kababaihan sa adventure sports. Pahayag ito tungkol sa pagpapalakas ng kababaihan, kooperasyon ng rehiyon at pagbasag ng hadlang, ngunit may mas personal na lalim pa rito. Noong Mayo 12, 2019, nag-post si Kalpana ng litrato mula Everest Base Camp sa taas na 17,500 talampakan. Ipinakita sa litrato ang kanyang ina, si Sheila Baladash, ang babaeng nagpalaki sa kanya sa maliit na bayan na iyon.
na sumuporta sa kanya kahit hindi siya sinuportahan ng gobyerno, na nasaksihan ang kanyang anak na habulin ang isang imposibleng pangarap sa loob ng 18 taon. Nagsulat si Kalpana ng mensahe sa wikang Odia sa tabi ng larawan ng ina niyang si Bu Asishi. Everest nanay, pauwi na ako. Pangako ito ng anak sa ina na bumagabag sa lahat ng may alam sa kwento. Si Kalpana Dash ay bumalik mula sa Everest. Tinupad niya ang pangako sa ina pero hindi siya nakauwi gaya ng inaasahan. Mayo 20, 2019 Everest Base Camp. Nakatayo si Kalpana sa labas habang pinagmamasdan ang bundok. Katabi ang kanyang mga bihasang gabay at ang mga Sherpa ay nakatayo ring nagmamasid ng may kaba. May kakaiba sa bundok noong tagsibol 2019, lahat ng matagal nang umaakyat sa Everest ay nakaramdam nito. Unang tumama ang Cyclone Fani noong Mayo. Sinira ng bagyo ang humigit kumulang 100 tolda sa Kampo 2, inilibing ang mga kagamitan sa ilalim ng 2 talampakang niebe at ginulo ang buong schedule ng aklimatisasyon para sa season. Naipit sa base camp ang mga grupong dapat umiikot sa mga kampo at naghihintay ng magandang panahon. Pangalawa, naglabas ang Nepal ng 381 climbing permits noon, pinakamataas na bilang, kasama pa ang mga Sherpa at support staff. Mga 750 hanggang 900 katao ang nagtangkang sumampa sa tuktok ng Everest sa maikling panahon ng magandang panahon, pinakamarami sa kasaysayan ng bundok. Pinakamahalaga ang maganda mismong panahon ang naging problema. Karaniwan, may 11 ng Hulyo, malinaw na araw para umakyat sa Everest sa ilang linggo ng Mayo. Iba't ibang grupo ang maaaring mag-schedule ng kanilang pagsubok. May mga nauuna, may mga nahuhuli, kaya kumakalat ang trapiko. Noong 2019 pagkatapos ng bagyong Fani, 3 hanggang 5 araw lang ang nakuha ng mga umaakyat. Ibig sabihin, bawat ekspedisyon na naghintay sa base camp ng ilang linggo ay sabay-sabay na nagtangkang umakyat sa tuktok. Ngayon, kung hindi ka umaakyat ng bundok, baka hindi mo ito big deal. Malaki naman talaga ang Everest, pero ito ang kailangan mong maintindihan. Ang daan paakyat ng Everest ay parang isang single file na trail lang. Kadalasan, isang tao lang ang pwedeng dumaan sa mga technical na bahagi gaya ng Hillary Step. Hindi mo pwedeng madaliin. Mag-iingat kang umaakyat habang nakakabit sa fixed rope at maghihintay ka kung may 200 tao sa unahan mo. Alam ng mga bihasang gabay na ang sabay-sabay na pag-akyat ng daan-daang tao ay nagdudulot ng siksikan at pagkaantala. Sa taas na 27,000 talampakan, nauubos na ang oxygen ng mga umaakyat kahit nakatayo lang. May mga taong tumatagal ng 12, 15 o 18 oras sa death zone kahit dapat 10 oras lang. Ibig sabihin, lalampas ang tao sa ligtas na limitasyon, mauubusan ng oxygen at may mamamatay. Naakyat na ni Kalpana ang Everest noong 2008 sa 11 taon na libot niya lahat ng kontinente at naakyat ang pinakamataas na tuktok ng bawat isa. Umakyat siya sa maraming bundok nang walang oxygen. Sa edad na 52, isa siya sa pinakamahusay na babaeng mountaineer ng India. Hindi siya narito para sa sarili niyang karangalan, kundi para magbigay ng mensahe tungkol sa empowerment ng kababaihan at pagtutulungan ng mga rehiyon. Itinuring itong makasaysayan ng Nepal Tourism Board at pinanood ng media. Sa kaparehong linggo, namatay din si Anjali Kulkarni sa halos parehong sitwasyon, ibang ruta at desisyon, pero parehong bundok, trapiko at di nakikitang oras. Kaya, sa kabila ng siksikan, sa kabila ng maikling panahon ng magandang panahon, sa kabila ng lahat ng naranasan, tahimik na nag-aalala ang mga gabay. Noong Mayo 22, 2019 ng gabi, umalis sina Kalpana at mga kasamahan mula Camp 4 para subukang marating ang tuktok. Sa itaas nila naglalaho ang bundok sa kadiliman. Sa kung saan doon sa taas, 3,000 talampakan pa, naroon ang tuktok. Binuksan nila ang headlamp, kumabit sa fixed rope at nagsimulang umakyat. Simple lang ang plano nila, umakyat buong gabi, marating ang tuktok sa pagsikat ng araw at magpatuloy habang maliwanag. Karaniwan, 10 to 12 oras ang pag-akyat sa tuktok at pabalik. Iyon lang ang kaya sa death zone, pero may problema na agad sa simula. Mas mabagal kumilos si Kalpana kaysa sa inaasahan, pero hindi sobra. Sa una, medyo kakaiba lang. Bawat hakbang ay tumatagal ng kaunti. Bawat paghinga ay mas halatang hirap. Agad itong nakita ng kanyang mga Sherpa na sina Gelbu at Pemba Chiri. Ang bilis na inaasahan para marating ang tuktok sa 10 oras ay nawala. Pero nagpatuloy pa rin sila. Minsan kasi, mabagal ang simula ng mga umaakyat bago nila mahanap ang tamang ritmo. Minsan, umaangkop ang katawan mo matapos ang 1 o 2 oras.
Kaya patuloy silang umakyat sa dilim, umaasang makakahanap si Kalpana ng bilis na kaya niyang panatilihin. Hindi niya nagawa. Sa katunayan, pagsapit ng 2:30 ng umaga, sa taas na humigit kumulang 27,500 talampakan sa isang lugar na tinatawag na balcony, huminto si Kalpana at sumandal sa bato. Mabigat ang kanyang paghinga. Kahit nagpapahinga siya, karaniwan nararating ang balcony 4 hanggang 5 oras matapos umalis sa kampo 4. Sa oras na iyon, mahigit 5 oras na siyang umaakyat. Patuloy na umaakyat sina Kanchi at Liamu sa tamang bilis para marating at makabalik mula sa tuktok ng ligtas. Habang nasa lubid, pinapanood ni Gelbo Sherpa si Kalpana na may lumalalang pag-aalala. Napansin niya ang hirap sa paghinga, mabagal na lakad at pagsandal sa bundok na parang hirap tumayo. Nakita na niya ito dati sa ibang mga umaakyat. Alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Umaakyat siya papunta kay ate, sabi niya, gamit ang magalang na salitang hindi para sa nakatatandang kapatid na babae. Kailangan nating bumalik dahil hirap ka nang gumalaw. Ngunit umiling si Kalpana at huminga ng malalim. Sabi niya, okay lang siya at masyado mong binabagal ang lakad. Nagpatuloy si Gelbu. Sabi niya, sa bagal mo, aabutin ka ng hating gabi bago makarating sa tuktok. Kailangan na nating bumaba. Pero hindi niya ito pinansin. Sinubukan ulit ni Gelbu, mas madiin na ngayon, sinasabi na ng katawan mo na tumigil ka na. Kung babalik tayo ngayon, makakabalik pa tayo sa kampo 4 ng ligtas. May oras pa tayo. Pero gumagalaw na ulit si Kalpana. Inaabot ang lubid sa itaas niya, naghahanda ng ipagpatuloy ang pag-akyat sa susunod na oras. Habang umaakyat si Kalpana sa balkonahe, paulit-ulit siyang hinihikayat ni Gelbu at Pemba Chiri na bumaba. Itinuro nila ang bilis niya. Sinabi nila kung gaano pa kalayo ang kailangan niyang marating. Ipinaliwanag nila, hindi siya makakarating sa tuktok at makakabalik ng ligtas kung ganito siya kabagal gumalaw. Sa bawat pagkakataon, tumatanggi si Kalpana. May isip mo ba kung ikaw ang nasa posisyon niya? 52 taong gulang na siya, edad kung kailan karaniwan nang nagre-retiro ang mga elite na umaakyat. 18 taon mong pinatunayan ang pagiging karapat-dapat sa mga bundok na ito. Nandito ka hindi para sa sarili mo, kundi para maghatid ng mensahe. Pinapanood ka ng media at ng bansa mo. Hindi lang ito pag-akyat, pahayag ito. Ngayon sinasabi ng mga Sherpa mong sumuko ka, bumalik, bumaba, mabigo. Naabot na ng iba ang tuktok. Ligtas na silang pababa. Kung babalik ka ngayon, di kumpleto ang ekspedisyon at mahina ang mensahe. 2 lang ang babae sa litrato, di 3. Sa kabila ng lahat ng pagpaplano, media at pagtutulungan ng 3 bansa, ikaw ang hindi nakaabot at may mas malalim pa roon. Naakyat mo na ang Everest, alam mo na ang kailangan. Hindi ka baguhan at may boses sa isip mong nagsasabing ikaw si Kalpana Dash. Nagawa mo na ito dati. Mabagal ka lang ngayon pero kaya mo pa rin. Hindi ito kayabangan, kundi kumpiyansa mula sa 18 taon ng hindi pagsuko at pagpapatunay na mali ang lahat sa pag-abot ng mga imposibleng bagay para sa isang babae mula sa maliit na bayan na nagsimulang umakyat sa edad 35 na walang pera. Nagdesisyon si Kalpana at hindi pinakinggan ang babala ng kanyang Sherpa. Patuloy siyang umaakyat oras-oras, hakbang pagkatapos ng masakit na hakbang. Papalapit sa tuktok, nandyan na, ilang oras na lang. Hindi alam ni Kalpana na ang desisyong ito ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Mamaya na natin ito balikan. Pagsapit ng 9:00 ng umaga, nasa tuktok na sina Kanchi at Liamu. Halos 12 oras na silang umaakyat mula Camp 4 ayon sa schedule. Nagpicture sila, tinaas ang Visit Nepal 2,000 at 20 na bandila at nagsimulang bumaba. Kapag nasa tuktok ka ng Everest, hindi ka tumatagal. Kailangan mong bumaba agad. Pero si Kalpana paakyat pa lang. Nasa daan-daang talampakan pa siya mula sa tuktok at kalahati lang ng bilis na kailangan niya ang kanyang galaw, oras kada oras, hakbang kada hakbang, bawat hakbang ay puno ng paghihirap. Ang mga bote niya ng oxygen na tinantiya para sa 10 hanggang 12 oras na pag-akyat sa tuktok ay halos maubos na. Pero napakalapit na niya, nariyan na mismo ang tuktok. Pagsapit ng 11:00 ng umaga, 14 na oras nang umaakyat si Kalpana. May mga umaakyat na bumaba na, pero siya ay tuloy pa rin sa pag-akyat. Kasama pa rin niya si Sherpa Gelbu na hinihikayat siyang bumilis. Nag-aalala siya sa oras, pero wala siyang magawa. Imposible siyang buhatin mula taas na. 29,000 talampakan. Bandang 12:55 ng hapon. Noong Mayo 23, 2019 naabot muli ni Kalpana Dash ang tuktok ng Mount Everest sa ikalawang beses. Sa puntong iyon, 16 na oras na siyang umaakyat mula Camp 4. 6 na oras na mas mahaba kaysa karaniwan.
Pero nagtagumpay siya at tinaas ang mga braso bilang tagumpay. Itinaas ang bandila ng Visit Nepal 2020 at kinuhanan sila ng litrato. Sa oras na iyon, marahil ay naramdaman ni Kalpana Dash na siya ang nasa tuktok ng mundo. Parang sulit lahat ng paghihirap, pagtitiis at pagdurusa. Dahil nandito siya, naabot niya ang tuktok at natapos ang 3 Women Expedition, tinupad pa ang pangako sa ina. Walang selebrasyon o sigawan ng tagumpay mula sa kanyang mga Sherpa. Ito ang dahilan. Hanggang 16 to 20, oras lang pwedeng mabuhay sa death zone kahit may supplemental oxygen. Hindi ito gabay lang. Iyan ang punto kung saan ang katawan ay mula sa pagsusurvive ay nagsisimula ng mamatay. Si Kalpana ay nasa taas na higit 26,000 talampakan ng 16 na oras. Nasa pinakamataas na hangganan na siya ngayon, nakatayo sa tuktok at hindi pa siya nagsisimulang bumaba. Mula sa tuktok hanggang Camp 4 ay aabuti ng hindi bababa sa 4 hanggang 5 oras na pagbaba. Kung gagalaw siya sa parehong bilis ng pag-akyat niya, maaaring abutin siya ng 6 o 7 oras, baka mas matagal pa. Ibig sabihin, pagdating niya sa ligtas na lugar, 22-23 oras na siya sa death zone. 3 hanggang 7 oras na lagpas sa ligtas ayon sa karamihan ng mountaineer. Halos ubos na ang oxygen niya matapos ang 16 na oras na pag-akyat. Hindi tumatagal ang mga boteng yon, 4 na oras lang bawat isa. Nasa ika-4 na bote na siya, baka ito na ang huli. Si Kalpana ay inilagay ang sarili sa halos imposibleng sitwasyon, pero hindi pa niya alam iyon. Bandang 1:00 ng hapon. Pagbaba ni Kalpana mula sa tuktok, agad may napansing mali sa unang hakbang niya. Mabagal tumugon ang kanang binti niya, parang delayed mula utos ng utak. Humakbang siya ulit, ganoon pa rin. Ang paghinga niya, na hirap na sa tuktok, ay lalo pang lumalala. Bawat hinga ay parang kulang. Malakas siyang humihigop ng hangin sa oxygen mask, pero parang basang tuwalya ang hangin. Nagsimula ang matinding sakit sa parehong binti. Hindi lang pagod, kundi ibang kirot. Napansin ni Gelbu at Pembachiri ang paghihirap niya. Lumapit sila sa gilid niya at inakay siya sa ilalim ng balikat. Hindi na siya ginagabayan, binubuhat na siya. Didi, dahan-dahan lang, pababain ka namin! Nagsimula silang bumaba ng dahan-dahan, isa-isang hakbang, gaya ng ipinangako, habang ang Sherpa ang sumusuporta sa halos lahat ng bigat niya sa taas na 29,000 talampakan. Mahirap gumalaw, lalo na kung parang may binubuhat kang tao. Bawat hakbang ay laban. Bumaba sila mga 200-300 talampakan, madalas bumibigay ang binti ni Kalpana, kaya sinasalo at binubuhat siya ng mga Sherpa habang naglalakad. Pagdating ng 2:00 ng hapon, nasa 28,000 at 400 talampakan na sila matapos bumaba ng 6. Naraang talampakan, malayo pa rin sa ligtas na lugar at ilang oras pa bago marating ang Camp 4. At lalo pang lumalala ang kalagayan ni Kalpana. Nagiging desperado na ang kanyang paghinga. Parang hinihingal na parang nalulunod at hindi na talaga gumagana ang kanyang mga binti. Ngayon, binubuhat at hinihila na siya ng mga Sherpa ng pinakamabilis. Pero sa taas na ito, 100 talampakan lang kada oras ang bilis. Kapag may binubuhat kang tao, tinitingnan ni Gelbu ang mukha ni Kalpana sa likod ng goggles. Halos nakapikit na siya at naninilaw ang balat. Nakita na niya ito dati. Alam niyang nauubusan na siya ng oras. Patuloy silang bumababa. Pagsapit ng 3:00 ng hapon, narating nila ang 27,500 talampakan sa balcony at huminto sa eksaktong parehong gilid kung saan 14 na oras na ang nakalipas. Habang umaakyat, nakiusap si Gelbu kay Kalpana na bumalik na. Ibinaba nila si Kalpana sa plataporma. Bumagsak siya sa bato. Hingal na hingal, lumuhod si Sherpa Gelbu at tiningnan ang kanyang oxygen mask. Basyo na ang gauge. Naubos siguro ang oxygen sa pagitan ng tuktok at dito. Kinuha niya ang ekstrang bote mula sa bag. Nanginginig ang kamay niya, hindi dahil sa lamig kundi sa ibang dahilan. Pinalitan niya ang bote, inayos ang hangin, pero hindi nagbago. Bumabagal pa rin ang paghinga ni Kalpana. Ang desperadong paghinga ay lalo pang humihina at lumalalim. Lumipat si Pembachiri sa kabilang gilid niya. Tinatawag niya ang pangalan ni Nidhi. Nidhi, manatili ka sa amin. Malapit na kami pero malayo pa sila. Ang Kampo 4 ay 1,000 at 500 talampakan pa sa ibaba nila at ilang oras pa ang layo, wala na ring lakas si Kalpana. Hindi na regular ang paghinga niya. Hingal, hinto, hingal. Mas mahabang hinto. Hanggang sa tumigil, gumalaw ang dibdib niya. Inuga siya ni Gelbu. Wala.
Nagtinginan sila at pareho nilang alam kung ano ang ibig sabihin nito. Nakita na nila ito noon sa ibang mga umaakyat. Kapag tumigil huminga sa 27,000 at 500 talampakan, wala na siya. Ang babaeng ito na nag-ensayo mag-isa sa mga hagdan ng templo dahil hindi niya kayang magbayad sa mga profesional na pasilidad, na tumangging sumuko. Kahit gusto ng katawan niyang bumalik, wala na siya. Ngayon, kailangan magdesisyon ang dalawang Sherpa sa isang mahirap na sitwasyon. Dahil sa taas na 27,000 at 500 talampakan, imposibleng magsagawa ng pagsagip. Hindi kayang lumipad ng mga helikopter sa ganitong kataas. Masyadong manipis ang hangin para makabuo ng lift. Ang pagbaba ng bangkay mula death zone ay aabutin ng 8 to 10 oras na matinding trabaho na maaari ring ikamatay ng mga gumagawa nito. Maari silang manatili doon, kasama siya at mamatay, o iwan siya at mabuhay. Pinili nilang mabuhay dahil kung hindi, ang kanilang mga pamilya rin ang maglilibing sa kanila. Kinuha ni Gelbo ang lubid, itinali ang sarili sa gilid ng bangin para hindi mahulog habang ginagawa ang recovery operation. Susunod na mangyayari iyon. Pagkatapos, iniwan nila si Kalpana Dash at bumaba na sa Kampo 4. 5 araw pagkatapos, Mayo 28, 2019 matagumpay na nakuha ng grupo ng mga Sherpa ang kanyang katawan sa isang delikadong operasyon. Maingat nilang ibinaba ang labi mula bundok patungong base camp, dinala sa Lukla at inilipad sa Kathmandu para sa formalidad. Noong Hunyo 2, 2019 dumating ang katawan ni Kalpana sa Biju Patnaik International Airport, Bhubaneswar. Sa Odisha, sinamahan siya ng kapatid niyang si Pradip na bumiyahe sa Kathmandu para kunin ang mga labi niya pauwi sa Kalinga Stadium Complex. Inilagak ang kanyang katawan ng 1 oras habang daan-daan ang nagbigay ng huling respeto. Ipinakita ang mga gamit sa pag-akyat ng bundok na ibinigay niya sa Odisha State Museum noong 2017 bilang pagpupugay. Kapag iniisip ko ang huling sandali ni Kalpana sa balkonahe, iniisip ko kung ano ang maaaring tumatakbo sa kanyang isipan. Napagtanto niya kaya noon? Naintindihan niya kaya na tama ang mga Sherpa? 18 oras bago iyon? Naalala niya kaya ang litrato ng kanyang ina, ang pangakong binitiwan niya? Buwasishi Everest nanay. Papunta na ako mula Everest. Galing talaga siya sa Everest at tinupad ang pangako. Hindi lang siya nakauwi gaya ng inaasahan. At iyon marahil ang pinakamasakit sa kwentong ito. Dahil sa kanyang tagumpay, si Kalpana ang unang tao mula Odisha na nakaakyat sa Everest. Bumalik siya sa Everest noong 2019 para sa tamang dahilan, upang hikayatin ang kababaihan na isulong ang kapayapaan at patunayan na ang pagsisimula ng huli o kakulangan sa kagamitan ay hindi sagabal sa tagumpay. Naabot niya ang tuktok, nagtagumpay, itinaas ang watawat, kinuna ng litrato, ngunit ang tagumpay na iyon din ang naging sanhi ng pagkatalo niya sa tuktok. Malakas ang lagnat. Napakalakas ng pagnanais magtagumpay kapag isinakripisyo mo na ang lahat. At lampas 26,000 talampakan, hindi na natutukoy ng utak kung kailan nagiging panganib ang hangaring iyon. Hindi mahalaga sa bundok ang mga pangako, determinasyon o pangarap. Oras lang ang mahalaga rito. Si Kalpana, na mas matindi ang training at mas maraming pagsubok na nalampasan kaysa sa iba, ay naubusan ng oras sa 18 oras ng kanyang pag-akyat. Salamat sa panonood. Magkita tayo sa susunod. Manatiling matapang.